And welcome sa first episode natin, Philippine Tool Talks. Now, with your host, introduce yourself, sir. Here's your resident tool expert. My name is Sean. And ito naman po ang ating brainchild sa KHM. Okay, si Mr. Hi, I'm Kim. So, welcome and thank you for joining us. Sana marami tayong matutunan. Yes. Magandang umaga, hapon, gabi, nasan man kayo. Salamat sa pakikinig. So, first episode natin is why choosing the right power tools matters in the Philippines. Ano nga ba ang dapat na piliin ng mga mamimili dito sa Pilipinas? Okay, so mga notes lang natin dito. Choosing the power tools in the Philippines isn't just about brand names or price tag. The local climate, which is syempre mainit dito and humid. So, availability ng spare parts, warranty support, and real job site condition all play a major role in whether a tool lasts or fails early. So, pag-uusapan lang natin actually para sa mga contractors to, construction worker, yan, yung mga maraming mag-rise. Yan. Sino pa yung mga pwede dito na makikinig, sir? Mahilig magbanat sa construction, fabrication, yan, yung mga nasa welding shop, syempre sa initan talaga. Pwede rin, automotive, maintenance, mga technicians, of course. And syempre, di pa paul yung mga nagdi-DIY, mga pa-home renovation, mga may hobbies dyan. Pwede dyan mga single. Pwede. So yan, if you want tools that work reliably, stay safe, and last long term, so we hope yung guide na mapag-uusapan natin will be perfect for you. So let's move on, no? So ang first natin, discussion or question siguro, what makes a power tool best for Philippine condition? So not all power tools are built for the same environment, especially sa Philippines, no? So the best tools to share are maybe these qualities. So first is one of the best qualities, of course, na dapat i-withstand yung high ambient temperatures, humid storage conditions, syempre pag di ginagamit, no, dust heavy job sites. So durability in heat and humidity. Kasi nga mainit dito sa Pinas. So hindi pwede kasi mostly mga ibang tools sa ibang bansa dahil alam nila malamig doon, di ba? Yung airflow, ganyan. Pero hindi naman magkakaiba dito sa mundo. No? So, poor quality tools often fail due to motor overheating or internal corrosion. So, dapat talaga importante yung airflow tsaka yung mga dust protection. Magdudulot ng, kumbaga, pagtanda agad, pagkaluma ng tools. Siyempre, gamit na nag-iinit pa ng mabilis. Halimbawa lang nung Sir Sean, di ba? Yung mga entry power tool angle grinders, minsan wala yung protection sa mga dumi-dumi. Walang net doon sa may airflow nila. Pero pagka medyo magaganda na or ay high-end, halimbawa yung mga cordless angle grinder na 5 inches or kahit yung 4, basta high-end, meron ng net doon sa may airflow para hindi pumasok yung mga dust. So, cover dust, alikabok na pwedeng makapasok sa unit na magdudulot agad ng corrosion. Pero minsan, presyo talaga gusto ng Pilipino. Mura lagi. Alam ba yung affordable, mabilis kunin, pwede naman palitan basta mura. Pero always check yung airflow. So, siguro we can recommend other products na ganun. So, I think siguro yung Crest, medyo cordless na mura siya. Yun, mayroon siyang dust protection. Pero there's a lot of brands na ngayon dito sa Pinas. Maraming pagpipilian. So, yun lang naman yung isang example. So, siguro next time papakita din natin yan sa mga ibang episodes natin, yung mga ganun. Pakita namin sa screen nyo. Ganun. Yung mga sample na mga tools na baka gusto nyo. Okay, next. Number 2, sir, na Siyempre, yung genuine warranty. Siyempre, at after sales support, diba? Pagkatapos yung mabili, gusto nyo, nandyan kami para tulungan kayo, no? A good tool is only as good as its support. Siyempre, yung local service centers, warranty coverage, and of course, availability, diba? Sa pinakamahirap
Hanapin availability of spare parts and consumables. Yan. Especially important for professionals to who rely on tools daily. So, anong tingin mo, sir, yung mga medyo magaganda, maraming available na service centers dito sa Pinas? Ano sabi mo sa Siguro brand? sa mga entry-level tools natin, kung makikita nyo yan, sa Notorious, sila Inco Tools, yan. Saan nyo sila matatagpuan. Pwede kayo lumapit for a service check. Or ano pa ba nakikita Kaso natin? mayroon mga dealers na hindi siya service center, pero may hotline naman si Inco. So, sila yung magpo-point sa inyo kung sinong dealer din yung nagre-repair. Kung ayaw nyo sa calls, may Facebook page. Si Inco, pwede kayo lumapit doon para ma-direct nila kayo. Example naman, Sir Sean, yung medyo mas high-end naman. Kasi Inco, sabihin na natin, mura na okay. Meron pa mas mura doon no? Mas mura pa, syempre meron. Pero may service center, meron bang ganun? Yung Kalaban service siya? center ang problema natin, di ba? Hindi lang yung service center, yung parts din. So mostly yung mga low price brands natin, wala silang authorized service center talaga na pwedeng puntahan. So mostly sa dealer lang sila dadalhin. Medyo pahirapan sa hanap ng parts, pero yun, at least nakamura. Yun ang pipilihan nyo. Pero kung sa high-end parts naman, yung ating paggagamitan, syempre di papauli dyan. Number 1 ngayon sa atin, si Bosch. Si Bosch. Syempre, ganda na ng warranty. Diba? 1 year parts and service. Sila lang ang full warranty, no? Parts and service, no questions asked. Unlike yung iba, limited. Pero syempre, depende na lang kung anong okay sa inyo. Kasi some others prefer pa rin Makita, DeWalt, or other brands. Of course, yeah. Personal choice. Yeah. Standard brands. Okay. DCA mo okay na. Maabot sa warranty natin. So, let's move on, no? So, next is yung number 3. Yeah. Correct power for the job. So, parang ano lang din yan. Ano yung tamang power po dun sa trabaho mo, no? So, ba't kailangan yan, Sir Sean? Of course, underpowered tools may be cheaper, but they, of course, overheat faster, wear out motors early, and create safety risks. Choosing the right power saves money in the long run. Investment, kumbaga. Mag-invest kayo sa tools nyo kung ayaw nyo sumakit ulo nyo. Sa mga recommendations natin sa mga customer kaysa sakit ng ulo, syempre yung ease of mind. Yan ang magandang tips, no? Binibigay natin. Hindi lang magbigay ka naman, sir, ng scenario, Sir Sean, na ano bang ginagawa ng mga customer? Binibili nila yung mura, pero mali. Dapat mas malakas yung kunin nila. Halimbawa, yung chipping gun to jackhammer, di ba? Chipping gun. Sa mga problema, syempre, tauhan yung gagamit. Syempre, si tauhan natin, gusto matapos agad yung trabaho. Yan, gagamitin, kaso hindi naman siya familiar sa ating brands. So, ginamit. Yan, example natin, demolition hammer, binaon. Yan, nag-overheat. Pagka uminto, hindi pa pinatigil. Walang pahinga, nasira. So, isa din to add to that, no? Mga customers natin, minsan binibili lang yung jackhammer for everything. So, yung jackhammer is 16 kilos. So, 16 to 19, no? Minsan, ginagamit na rin nila for wall. Minsan, sa sobrang lakas naman, kaya naman. Kaso, ang problema, magkakaroon ng aksidente, pwedeng sobrang lakas. Malaglag yung tao, yung unit. Safety hazard na. So, dapat right weight to power ratio. Meron Right din tool. mga tao, chipping gun lang binibili, ginagamit din pang floor. Pero masusunog yun. Kaya naman magtibag, pero masisira din in the long run. One of the examples lang dun. So, always use the right tool For the right job. Peace of mind lang, pinakamahalaga. Kung ayaw nyo, sumakit ang ulo ni Foreman. Diba? Sa mga no? Okay. So, engineer next. Essential power tools every buyer should consider. Of course, drill, hammer drill. And the most versatile power tool, drill driver.
home use, yan, light installations for wood and metal. Ito naman yung hammer drill, yan, for concrete, masonry, anchors. Yan. If you work in construction, a hammer drill is non-negotiable. Laging meron dapat. Ito, favorite talaga rin ng Pilipinas yan. May mga ibang pangalan pa dyan sa angle grinder. Mga hindi mawawala. Diba? Pangalawang pangalan yan, mga baby grinder. Yan. Edger. Edger. Kanya-kanyang tawag. Baby grinder. Yan. One of the most used tools in the Philippines nga sabi, di ba? Used for cutting metal and steel, and grinding welds, surface preparation, and choose models with, of course, good airflow dapat. Yung cooling, comfortable grip, and stable RPM under load. Isa sa mga dapat na binabantayan nyo pag sa pagpili ng Pangatlo, sir. Yan. So, meron pang, no? Meron pa Mga pala dito. non-negotiables, Dami no? pala, no? So, isa pa, syempre, di mawawala, no? Impact driver and impact wrenches. For repetitive fastening and heavy bolts. Impact drivers, of course, reduce restrain. Di kayo ikot ng kamay nyo. Then, of course, impact wrenches are ideal for automotive and structural work. Yan. Must have for contractors and installers. Yan, installers. O kaya mga mahilig sa motor. Impact wrench din yan. Daily hobbies ng mga natin. Yung boom, boom! Listeners, yan, di ba? Bomba ng bomba dyan. Yan. So, next, cutting tools, no? So, madami siya. Pero mga regular dyan is yung circular saw, cut-off machine, and reciprocating saw. Kaso hindi masyado yung reciprocating saw sa Pinas, no? Yeah, mahilig sa mano-mano kasi mga artisans. Mga artisans. So, sa Amerika, Sawzall pa nga yan dahil yun yung kilala sa Milwaukee brand. So, match the tool for the material. So, pag wood, more or less, circular saw and jigsaw. Pag metal naman, cut-off tool. cut-off tool. Cut-off machine siya para mas siguro. So, for demolition works naman for cutting, yan, reciprocating saw. Mabilis ang trabaho. Pero next yan, chainsaw yan. Mahilig sa mga, sa norte, tsaka sa, south. Yan. Using the wrong cutting tool shortens the tool life and increase accidents. Yan, tanggal daliri. So, ingat. Sakit ng ulo na ayaw nating maranasan. Of course. Okay. Ito naman. Next. Cordless tool ecosystems. Yan, ito yung mga 18-volt platforms natin. Yan, 18-volt platform. For So, yun yung standard professionals, dito sa Pinas, no? 18. So, pang fifth natin yung cordless tool ecosystems. For professionals, yan. Ang maganda yung may platform yung cordless para magamit nyo yung battery. So, it will be a smart investment na pagka nag-cordless kayo, compatible din siya sa other brands or other platform na other tools pala. Yes, Sorry. other tools, diba? Siyempre, hindi lang isang tools ang gagamitin. So, yun nga, benefits. Can you... Yeah, one battery, siyempre, fits all. Yan, one battery for multiple tools, diba? Faster job movement, cleaner, safer work areas kasi hindi na masyadong magagamit ng court, no? Then yung mga platforms natin with readily available batteries, yung mga madaling ma-purchase. Yan, fast chargers and of course long-term support. Yung mga ganyang brand naman is I think Bosch, Makita, DeWalt, pero yung mga mura na kompletong-kompleto din talaga. Inco, Wadfo, Belly, MPT, and many more. Grabe yung mga cordless Kung hindi ko tools nasagot natin. lahat, no? Pero medyo madami talaga siya. Sasabi, hindi kayo mawawalan ng paggagamitan. So, yung mga brand na yun, Bakkeneman. Baka naman dyan. Old ko. Balikatin nyo kami. Okay, so, naman, may mga tanong din, sir, sa power tools na laging tinatanong ng mga Pilipino. Bakit pa ako bibili ng corded laban sa cordless na? Bakit cordless? Mas uso yung corded sa Pilipino. Minsan, culturally, tayo. No? Pero, medyo umaangat na yung cordless ngayon kasi nga, medyo maganda. May mga mura na rin siya ngayon. Magiging affordable na siya. Accessible pa. So, ano ba ang advantages ng corded tools versus cordless corded tools yan, continuous power. Yan yung mga, isa sa mga gusto nyo yung tuloy-tuloy lang yung trabaho, di ba? Pero
Tapos meron pang best for workshops yan. Yung mga dapat na ginagamit nyo, lalo na pag stay put lang kayo. No? Sorry Sir Shan. Bali yung cordless tools, if you want continuous power, go for corded tools. Pero, pag gusto mo naman portability and flexibility, hindi mo naman kailangan na tuloy-tuloy lagi, go for cordless. Kasi nga, kahit saan pwede mong dalhin. Hindi pa kayo maghanap ng saksama. Okay. Sige. May ano ka ba, sir? Sige po. So, yan. Pahinga muna tayo. 16 minutes. Parang tagal na natin pinagsalita. Kanina pa tayo nagsasalita dito. Grabe pala yung podcast nila. Another advantage din, pagka cordless tools is maganda talaga siya for workshops. Kasi pag workshop, kailangan nakasaksak. Kung hindi, itatakbo yan. Patay. Diba? At saka kailangan tuloy-tuloy yung trabaho. Continuous power kasama rin doon sa advantage kanina. No? Pero, pagka cordless tools naman, what's the advantage for cordless tools? Pagka hindi doon sa workshop, nasa trabahuhan, on-site work, mas maganda yung cordless. Lalo na kung ayaw kang pasaksakin doon. Wala pang saksakan mismo. Pupuntahan nyo, di ba? Walang generator. Yan. Kayo lang gagamit. Ayan, may mga comment na kami, may freedom din, di ba? So, yun talaga. So, more on cordless na tayo doon. Lalo na kung contractor kayo na sa mall, sa mga condo. Pag gusto nila, tahimik, di ba? So, go cordless. Yan. So, next version, no? Yan. Pagka corded ka, syempre hindi ganun kamahal. Lower upfront cost yung mga yan. Maganda yan. Yung gusto ng sa mga gusto ng mga Pinoy, no? Hindi sobrang mahal, pero nagagamit. Pero kung magko-cordless ka naman, of course, higher convenience. So, syempre, yung gaano ba ka-convenient sa gamit mo, yung maghanap ka pang saksakan o ready to go, ready to work na pagka debaterya, di ba? Ready to fight na, kung laban agad. Yan, lalaban ka na, ganon. So, next, no? So, yung corded tools is ideal for long use, lalo na pagka matagal talaga. Kasi nga, wala kang iniisip na battery charge, no? So, yun din yung advantage ng corded. Mapapagod na lang yung gumagamit, no? Yun nga ba, cellphone. Pero, no? pagka... Cellphone yes. So, cordless tools naman, yan, ideal for installations. Lalo na pag nag-install tayo, di ba? Mahirap yun, lalo na pag malayo, hindi naabot yung wire. Kapos ang trabaho. Cordless talaga mas maganda. Para hindi na nahihirapan. So, pro tip lang natin dyan, no? Many professionals use both cordless tools in the shop and cordless tools on-site. No? So, depende pa rin sa'yo. Kayo pa rin masusunod kasi kayo ang gagamit. So, Pershan, next natin. No? Yan. Common mistakes buyers make. So, ito yung mga ano natin na dapat iwasan. No? So, unang-una, sana masunod pero depende pa rin po. Buying the cheapest tool for a heavy-duty work. Yan. Huwag sibili. Dapat si-isip din. Diba? Sibili na ng sibili. Doon tayo mahihirapan, no? Pagka bumili, tapos nasira, balik agad sa pinagbilan. Doon tayo nadadali. Pero ang isip naman ng mga ibang engineers, natatapos lang din. Pero minsan, you're judged also by your tools eh. So, dapat, gandaan na rin natin. Pero minsan, kung syempre low cost lang din yung inano ni client, we understand naman na low cost lang din yung binibili nyo. So, another one is ignoring the warranty and service availability. Diba? Halimbawa, bibili ka ng power tool or halimbawa, generator. Kaso, sa remote area mo dadalhin na walang service center doon or spare parts. Paano na? Babalik ka na naman Maynila. Paano na? Bigat-bigat, no? So, mga customers namin, for example, Inco, gusto sana nilang bilhin. Kaso, walang malapit doon na Inco. Eh, mas marami daw pyesa na Honda doon. Kaya, nirecommend namin yung Honda engine para at least may spare parts kaya ring repairin ng mga tao doon sa kanila. Mga local servicers, yan, mga centers doon ng pagka-repair shops. Okay. Pwede.
Can you handle, sir, the next? Of course, syempre, yung ano din, no, not budgeting for consumables. Yan, yung disc, blades, and bits. Yan, masyadong naubos yung budget naman natin dun sa unit na kung nakalimutan na lagyan ng bala. Paano ngayon gagamitin? Patay tayo dyan. Syempre, kawawa naman. Di na naumpisahan yung project. Bumala ng baril, walang bala, no? So, yan. Last, sir. Of course, yung isa pa dyan, yung dapat bili-bili ng bili. Hindi na nagano, safety gear yan, skipping safety gears, yung goggles natin, gloves, masks, di ba? Prevention nga is better than cure. Sabi nga ng mga doktor, ba? Kesa gumastos, huwag na lang sana mangyari. Kaso reklamo din ng mga welder yan. Bakit? Mainit di ba? Pero para sa safety nila yan, no? Kaso pagka natamaan, nadali, patay tayo, boss. Okay, so short-term savings often lead to long-term costs. So, wag sa panaglitang saya. Di ba? Doon tayo lagi sa long-term nasasaya sa mundong ito. Yeah, So, lagi sabi investment. Isang buhay lang, one life, no? Mhm. So, be careful tayo. So, quick buying checklist, no? Before you check out. Ito yung mga dapat tanongin nyo sa sarili nyo. Sir Sean, can you do the honors? Yan, isa sa mga tanong dapat is yung, is the tool original or genuine ba, diba? If it's original and genuine, yan, di kayo mahihirapan sa mga tools natin. Of course, yung is the warranty coverage clearly explained. Sana ma-explain na maayos para maintindihan po mga buyers natin. And our spare parts and consumables available. Yung madaling mahanap. And then, is the power rating suitable for your job? Siyempre, dapat right tool for the right job. And do you have the correct PPE? PPE for safe use. Sa mga dapat natatandaan ng mga buyers natin. Okay, so are cordless tools practical ba in the Philippines? Frequently asked questions na tayo, no? Yan, madalas tanong sa atin, mga buyers natin. Of course, yan. Yes! Yan. Siyempre. Yan, time out, may anghel na dumaan. Yes. Siyempre, modern lithium-ion cordless tools perform reliably in the Philippines and conditions when stored properly and used with the correct batteries and chargers. So, meaning, dapat, ang bili natin yung lithium-ion batteries na. Kasi yung mga old batteries, mas dangerous sila. At Mabilis pwedeng naman sila. magkasunog, no? Sunog, fire hazard na. Okay. So, yan. Next pa, mga madalas tinatanong na, Of what course. matters more? Brand or specifications? Yan. Sir Sean, what do you think? Both brands naman, diba, matter for support and parts for availability. While specifications ensure the tool can handle your work safely naman dapat talaga. So, dapat parehas. So, usually naman, side by side yan, pag branded and specifications, maganda rin dapat. So, if panalo ang maalam dito. Yan. What's the biggest mistake naman, sir, when buying power tools? Ito, buying underpowered or counterfeit tools. Nako, how shall, no? Nako. Yun nga, Yan, sinasabi dyan ng mga tayo, kapatid natin, yung mga Chinese, mga how shall yan? And of course, yan, pagka, eto branded to, nako, ano nangyari? Sabi, branded. Makita, naging makuti. Ano, Yan. sinisi pa yung brand. Yan, kawawa naman yung ating mga brands na nagsusumikap, di ba? Bigyan tayo ng mga accessible tools. Tapos, counterfeit binili nyo. Naku po, sakit pa sa ulo. So, these fail early, cost more over time, and can be unsafe. Ulitin ko, isa lang ang buhay natin. Yan, sabi sa atin. So, final thoughts, Sir Sean, before we end, di ba? Of course, yan. Buy once, buy right. And the best power tools in the Philippines are not always the cheapest. And they're the ones that match your job requirements, are built for local conditions, and come with warranty and after-sales support. And of course, whether you are building a workshop or upgrading your toolkit, choosing the right power tools is an investment in safety, efficiency, and long-term savings. Yun, ganda. Woo! Yan, that's the final siguro topic that we have to handle. So, Sir Sean,
Thank you so much for this experience. This has been a educational learning from you na napaka helpful lalo na sa mga contractors at saka all Filipino audience na siguro kailangan ito. Sana yung mga listeners natin, may natutunan po kayo, no? Looking forward na makita kayo or makinig kayo ulit sa aming next episode. Maraming salamat po sa pakikinig at pagpunta dito sa amin. So, thank you for listening. Philippine Tool Talks, out. God bless!